Meron nga pala akong bagong lutuan. Ngayon, mas maliit na sila. Sarap oh. Grabe yung anghang. Kain tayo habang mainit. Cheers. Hindi ako makakilos. Another one. May pang-ulam na tayo. Ma'am, nakahuli pa ako 3. Yan. Thank you po. Meron siyang heater. Amoy bago. Mga 6 feet siguro yung lalim nito. Ang ganda ng background ko, di ba? Ang presko dito. Ito na yung falls. Yeah, huwag kayong malalaglag. Ba't ganyan yung tenga mo? Hi guys, welcome back. Panibagong motocamping na naman tayo at medyo malayo yung pupuntahan natin ngayon. Kahapon nga pala, naglinis ako sa garahe. Medyo maayos ng konti yung dito. Ginamit ko yung dating stante ng shop ko. Nilagay ko dito para mas organize yung mga gamit. Mineral water dito sila. Nilagyan ko lang ng spacer dito sa gitna para pag loaded ng tubig to, hindi mayuyupi ito. Then yung LPG dito. Tapos yung mga gloves ko nandito, yung mga ibang gamit, yung RC, yung mga hanger. At ito nga pala yung mga riding gears ko. Ito yung mga long sleeve ko na grit. Ito yan yung mga long sleeve ko na ganyan, yung isa suot ko na. Then ito naman yung mga pants na grit. Ito yung mga dati. Ito naman yung bago. So dalawa to. Yung isa, suot ko ngayon. Then ito yung ginagamit ko dating back protection. Dito naman yung mga sapatos ko tsaka tsinelas, pang exercise. Ayan pa sa taas. So, naglinis ako ng garahe kasi para maayos lang tignan. Pagka aalis ka, kumbaga clear yung mind mo. So, may konti lang akong i-renovate dito this year. Magpapalit ako ng kulay ng pader. Ngayon, naka-matte white siya eh. Kumakapit kasi yung dumi. Gagawin kong gray to. Tapos yung bubong, butas pa rin yung kisame namin hanggang ngayon. Kasi binutas namin yan para makita kung saan tumutulo. Papaayos ko yung bubong sa taas. Pagkatapos, patatakpan ko na to ng mga ganon. Kasi may masilya to eh. Kung papansin ninyo, natanggal na yung masilya dahil nga tumutulo yung tubig. Tapos pag napunta sa tiles, parang chalk, may powder. Alright, so ngayon gagamitin natin yung KTM 390. 160 kilometers yung campsite na pupuntahan natin. Medyo malapit siya sa Camp Gilmore. Kaya dun sa road na dadaanan natin, hindi tayo masyado maninibago. Ilalagay ko na yung bag ko. Ayan. Ayun oh, Jimny oh. Pangarap bilang camper. As solo camper, yung Jimny na 3 doors, okay na yan. Pwede kaya matulog sa loob ng Jimny, hindi kaya maliit, diba? Cute eh, na parang laruan. Yes, Manila. Ang na-travel ko na is 79 kilometers. Kung 160 ang travel ko, eh wala pa ako sa kalahati. Pwede pala tumawid dito. So hindi na ako namalengke sa Angeles City kasi bawang sibuyas at konti lang naman yung bibilhin nating sangkap. Siguro bandang Laguna na tayo makakabili nun. Ito yung nakakamiss makita habang nagmo-motovlog. Kasi syempre nasa ilalim mo ng tuloy, magre-rev ka pagka naka-inline 4 ka. Ang presko dumaan sa EDSA ngayon, ang peaceful. Ayan na ang SM Marikina. Madalas yung nakikita to kapag magka-camping tayo sa Tanay. Bakit lagi ako nakakita ng jeepney nagpapahiwatig na ba? Ano yung magandang kulay? White or yung beige? 50-50 eh, beige or white eh. Kasi yung mga sasakyan ko white eh, yung van ko white. Pero pagdating sa off-roading, maganda beige, diba? Ngayon, eto lang yung kaibahan sa ruta natin ngayon. Kung magka-camping tayo sa Tanay, didiretsuin natin tong kalsada na to. Pero ngayon, ay kakanan tayo. Dahil pagpabalik, dito rin ako lalabas. Bukas. Dito may pagkamasigsag lang talaga eh. Kasi nasa bundok na tayo eh.
So dahil mataas na yung lugar, medyo lumamig ng konti yung hangin dito. Eto na, pababa na ako. Dito yata may na-aksidente nun eh. Naipit ng truck yung nakamotor. Tignan nyo naman yan, di ba? Sikong siko. U-turn talaga. Tas ang lalim pa ng kanal. Nasa Mabitak na nga pala tayo. Ang daming puno ng buko. Sobrang layo ng numbers of vehicle kumpara dun sa baba. Dito sobrang relax. Parang Marilaki nga. Ayun po. Ang ganda. Kagaya sa Camp Gilmore, kakaliwa tayo noon. Ayun na yung munisipyo ng Mabitak oh. Yan, merong public market. Kaso parang sarado na eh, no? Hindi ko kasi pwedeng iwan yung motor. Ito. Buti may natitira pang tindahan. Kaisa-isa. Bawang sibuyas, kamatis po, mantika, petchay, paminta po, siling green. 2 itlog po. Mukhang kasya na dito yan. Hindi ko na ilalabas yung aking YouTube bag. Sa sobrang haba ng biyahe, nag-move na yung bag ko. Alright, kompleto na. Ayan yung Camp Gilmore oh, dyan. So mas malayo pala to. At saka kumpara dun sa last time na pumunta ako dito, mas durog-durog na yung kalsada. Ayan, ganyan kadala yung kalsada, kaya hindi ka pwedeng mabilis eh. Nakakagulat sila. Ito yung papasok sa kanila. Tinitignan ko, 2 yung way. Meron dun at saka dito. Dito rin pala yung Camp Awol ano. So papasok tayo ng Barangay Labac. Bakit kaya walang signage dito yung Camp Payapa ano? Yung signage yung laki oh. Ganda ng kalsada, tsaka ang paligid nila oh. May mga tindahan at bahay din pala dito. So dito sa area na to, bawal daw yung maingay na tambucho. Daming aso. Lamig. Lumamig yung mata ko. Saan po yung Camp Payapa? Ay, ayun po pala. Thank you po. Ito, Camp Payapa. Ayun, una siyang madadatnan. Tara, pasok tayo. Ayun, Camp 2, Camp 1. Ayun yung fish pan. No, fish pan yan no, hindi naman siguro swimming pool yan ano. Ayun yung CR nilang ganda oh. Ito po. Saan po kaya pwede magpwesto? Doon po ba? Ayun, meron po pala kayong ilog na ano. Apo, mababaw lang naman po eh. Dito po sa fish pan ninyo ma'am, pwede po mamingwet o magpakain lang po ng isda? Pwede nang mamingwet, pero dapat yung may pabigat. Dapat lulubog po ano po. Ano po yung alaga ninyo dyan ma'am? Yun. May babayaran po ba pag mamimingwet? Sige po. Mamaya po. Kuya, bukas. Sige po, hanap lang po ako ng pwesto, ma'am. Tingnan ko ng malapit kung kakayanin ng KTM na andito yung bag. Okay, kahit saan naman pwede dyan eh. Malalaki yung bato. Grabe yun, ang laki ng bato. No joke. Madulas. Hiningal ako dun Hindi pa ako nakapagpagupit
Meron nga pala akong bagong lutuan. Ngayon, mas maliit na sila. Lahat ito, titanium, pwera lang yung takure. Ito naman yung plato sa ilalim. Bumili ako ng ganito. Ayan o. Ay, natapos din. Ang sarap umupo. Ipapakita ko na sa inyo yung bago kong lutuan. Pagdating sa lagayan, meron siyang libreng ganito. At ang maganda dito, bawat halimbawa isang plato, isang net na ganito or mesh. Ngayon, syempre, hindi lahat yun gagamitin ko. So, dalawang mesh lang yung ginamit ko para hindi lang sila masyadong mag-vibrate. Gawa sa stainless at ganyan yung handle niya. Medyo manipis lang siya pero medyo makapal naman yung banda dito kung saan tumatama yung apoy. Ay, naka-rivets naman siya so hindi siya basta-basta luluwang. At ang maganda pa dito sa tenga niya, pwede ko siyang isabit. Tapos eto naman yung aking bagong kutsara. Mas maliit siya, mas magaan kasi lahat po ng bago kong lutuan ngayon, kutsara, sandok, chopstick ay gawa sa titanium. So yung kutsara tinidor, may kasama siyang lagayan, mesh din siya. So kahit na itago mo siya na medyo basa, hindi makukulob. Ayan, maganda yung material niya. Tapos eto yung aking kutsara. Ang gaan niya. Oh. Tapos meron siyang holder. So meron din siyang butas kung sakaling isasabit mo siya. Then ito naman yung aking kutsara, tinidor at bread knife. Pwede ko silang isabit dito. Ayan o. Kasya pa yung butas. Sakto. Ito naman yung aking titanium chopstick. Pinaka-smallest yung binili ko kasi pang camping lang eh. Ito naman yung aking mini tong. Ito naman yung aking sandok. So yung stirrer ko, ito pa rin kasi plastic, mas maganda. Tsaka dito pilang siya. Oh. Ayan, ito na ang aking bagong lutuan. Itong pinakamalaki, ang kanyang handle ay parang tenga din. At buti na lang, yung dati kong takore ay kasya doon sa pinaka-smallest niya. Ayan, so tatlo sila. So yung dalawa, ganito yung handle niya. Ayan, so pagkabasa, at least nahanginan sila ngayon. Okay, ito naman yung ating plato. Umorder ako ng 4. Ayan. All titanium, tapos 4 na platito. Meron pang kulang to eh, yung timplahan ng kape at saka rice bowl para pagka nagcha-chopstick ako. Ito yung kanin, tapos kumukuha na lang ako ng ulam. So hinihintay ko pa, nauna lang dumating to. Ang brand nga pala ng mga bago kong lutuan ay Boundless Voyage Titanium. Try kong ilagay dyan sa lower left screen kung matipuan ninyo kasi maganda talaga siya dahil siyempre titanium mas matibay tsaka mas magaan. Eto na, magsasaing na ako. Japanese rice pa rin ang ating bigas. Pero umorder pa rin kami ng Coco Pandan kasi masarap talaga yun. Itong pinakamaliit ang ginamit ko kasi ako lang naman mag-isa. Ngayon, ipagluluto ko kayo ng ginisang sardinas. Pero kahit na, alam mo yun, preservative yung pagkain natin, is masustansya pa rin dahil lalagyan natin siya ng gulay. Sasamahan din natin siya ng itlog. Ito naman yung sardines na napili ko kasi masarap talaga to. Hindi siya maalat. Tsaka malasa yung kanyang isda. Yun nga lang, wala siyang pambukas. So ilalabas natin ngayon yung pambukas ko ng lata. Ito yung pambutas natin ng lata. Ganyan siya kaliit. Tatanggalin mo siya sa pagkatupi. Magiging ganyan siya ngayon. Itatapat mo dyan. Diin mo lang to. Yan. Then, yun. Tuloy-tuloy na. Walang kahirap-hirap. Bukas na ang ating sardinas. Lagi nyo lang hugasan to para hindi lang gamin. Alright, ngayon hugasan ko lang tong isang pechay. Malamang ito lang yung magagamit kasi konti lang naman yung sardinas at ako lang yung kakain. Okay, so itong pechay, magagamit din itong puti. So dapat liit-liit lang. Marami ang pwedeng isahog sa ginisang sardinas, pero ako mas namimiss ko yung pechay. Pagdating sa sibuyas, yan, hiwain natin siya ng pahaba. Ngayon naman yung bawang. Sa bawang, lilitan ko yung pagkakahiwa dito. Kamatis naman. So pag naghihiwa kayo ng kamatis, dapat talaga matalim yung kutsilyo ninyo, kundi mapipit-pit siya. Okay, hugasan ko lang yung mga sili.
So ang paghihiwa sa sili natin ay pa-side para may design. Mas masaya siguro kung lagyan din natin ng sili, no? Na pula. Alright, ito yung sangkap natin. Yung itlog, ipiprito ko muna bago natin igisa yung sardinas. So, iyan lang yung kailangan natin. At isang kanin, solve na yung ating pang dinner. Nakaka-excite na magluto kasi bago yung ating lutuan. Okay, set aside natin yung kanin. Tapos, ito na. Dito ako na-excite kasi masarap magluto dito sa kwale. Ngayon, ang uunahin natin ay yung itlog. So, i-scramble natin siya. Dito ko na lang muna siya i-scramble. Ngayon, lalagyan natin ng asin. Scramble natin. Lagyan natin ng konting sibuyas. Lagyan ng mantika. This is it. My first time. Ay, ang bango. Kaagad. Itlog pa lang yan. Nakakatakam na. Nangyari dito, naging bulaklak. Yun lang. Medyo sunog na. Pwede na to. Ayan ang ating itlog. Set aside natin. Okay, start na ng gisa. Diba? Ang sarap mag-stir dito. Then, lagay na natin yung matigas na part ng pechay. Sarap paghalo. So, hintayin lang natin malusaw yung kamatis. Sarap, oh. So, etong nabili kong frying pan, ito yung pinakamaliit. Ang size nito is 26 cm. Tapos, ang pinakamalaki nila is 40 cm. Feeling ko na parami yung sangkap ko, no? Pero, dun lang tayo bumawi kasi sardinas lang yung ulam natin. Ngayon, lalagay na natin yung sardinas. Para may sabaw siya, lalagyan natin ng tubig itong lata para yung sarsa na natitira dito makuha pa rin niya yung sabaw. Tapos lalagyan natin ng paminta, konting magic sarap, tapos ilalagay na natin yung dahon ng pechay, tapos konting halo, takip natin ganyan. Ayan, o, di ba? Ngayon, ang problema nito, paano ko tatanggalin yung takip? Mainit to eh. Kaya buti meron akong maliit na tong. Yan. Kumusta na siya? Ang bango niya. Nakakagutom, promise. Medyo may pagka-spicy pa siya, oh. Amoy na amoy yung kamatis. Tsaka yung sili. Sana naamoy nyo, grabe. Gayahin nyo na lang yung sangkap. Tikman ko nga. Medyo katabang siya, pero grabe yung anghang. Siguro ang kulang lang nito asin. Bigyan natin ng konti. Napasobra lang siguro yung tubig ko. Pero gusto ko kasi masabaw. Sasandok na ako, grabe. Solid yung gutom ko. Dito natin magagamit etong sandok. Feel ko talaga parang plastic yung kutsara, pero pag pinansandok mo, ang tigas niya, ang tibay niya eh. Okay, let's eat. Solid. You know. Yan, hindi ko dinurog yung sardinas. Kaya kapag sinandok mo, buo-buo siya. Wala mang 200 pesos tong ulam ko. Pero natatakam ako. Kain tayo habang mainit. Nakikita ba yung usok? Grabe yan. Anghang. Itlog. Ang hanga.
Kahit na hindi ganun kadami yung mga sardinas, dahil malasa yung sabaw, tsaka ang dami niyang sangkap, okay lang kahit di mo masyado nakakagat. Ito halimbawa yan, yung sardinas na yan. Busog na ako. Pero ang sarap pa rin. Grabe. Ito yung ulam na pinagpawisan ako. Grabe yung busog ko. Ayaw nang pumasok. Last. Subo ako na. Grabe, nakakagana talaga. Medyo maliwanag pa. I-chill muna natin. Medyo may phobia na ako sa black dog Oo nga pala, may saging nga pala ako. Para may potassium tayo. Cheers. Hindi ka ba nangunguha ng ulam? Kaldero, hindi ka nangunguha? Buksan kaya natin yung ilaw dito sa tent. Para may liwanag. Yan, di ba? May liwanag sa likod ko. Hindi ako makakilos. Sobrang busog ko, guys. Sarap matulog. After kumain, ito na yung pinakamahirap dahil ito na yung time para magligpit. Ito yung isa kong tinatawag kong planggana to, pero kung tutusin, bali talaga to eh. So, dito ko nilalagay yung mga hugasin. So, unahin ko yung favorite kawali natin ngayon. Okay? So, para isang bit-bito na lang. Then, yung gripo, naalala nyo? Malapit lang kasi. Ayun lang. Okay. So, ito yung gripo, no? Ang lamig ng tubig. Tapos, ayun lang yung tent ko. Lapit, di ba? Hindi ko lang masyado nilapit dito yung tent kasi baka may ibang camper na maghugas dito. So, masyado siyang malapit sa tent ko pagka naghugas, no? Yan. Pinakita ko na sa inyo. Hindi ko pa dinala yung planggana. Ngayon, babalik ulit ako. Ha? Ay, sige. Thank you. Sopas? Apo. Nice one. Niluto nyo? Apo. Ayos Thank you Sige. Pinigyan ako ng sopas, grabe. Ay, sopas, so nice one. Umuusok pa, guys. So, ang kukunin ko ngayon, yung Joy, tsaka sponge. Ito yung madalas kong ginagamit. Naalala niyo yung asong itim? Ito, bumalik siya. Sandali, bigyan ko muna ng pagkain. Oh, ang gentle niyang kumain. Oh. Nakikita ba siya sa camera? Ang itim kasi niya eh, oh. Oh, ang gentle niya. Sanay siyang pinapakain ng sinusubuan. Ito nga pala yung mini table ko. Dinala ko na para diyan ko ipapatong yung malinis. Ayan, tingnan niyo yung aso. Hindi na siya umalis sa tabi ko. Nagsama pa siya ng tropa niya. Ayun, yung isa. Ngayon, naubusan ako nung bonfire na portable na malaki. So, susubukan natin tong maliit. Pop ko muna yung ilaw na to. Tapos, ang i-on natin yung dito. Yan, warm. Dahil maliit lang naman yung apoy, lagay ko dito. Tsaka natin ilabas yung upuan. Dito na lang. Yan. Samahan din natin ng saging. Ngayon, itong portable bonfire natin ay 200 pesos lang to. Meron siyang libreng lighter na butane. So, ito yung gagamitin mo pang apoy dyan. Alam niyo kung bakit ganyan? Para kahit nakatumba yung lighter, straight yung apoy niya. Ang loaded ng sopas nila, oh. Yan, tignan nyo yung apoy pagpatayin ko yung ilaw, no? Tignan nyo kung pwede na sa inyo. Yan. At least may apoy. Maliwanag naman eh. Para kang may lampara. Maganda yung macaroni ginamit nila. Maliliit lang, oh.
naubos ko yung sopas nila. Parang di ako nabusog kanina. Medyo matagal din tong apoy Hanggang ngayon buo pa yung wax sa ilalim. Ngayon mag-iinit na ako ng tubig. Siguro ito aabot ng 20 minutes. Yay! Pero promise, itong lutuan ko ngayon, mabilis siya magpakulo ng tubig. Woohoo! Medyo malamig dito. Ayan, narinig niyo ba yung hangin? Tama-tama, makikita niyo yung shower room. Ganda ng shower room Naka-tiles. Pati pader. Ganda ng shower. May lagayan pa ng sabon. May sabitan pa dito. Sakto. Yan. Ito pa. Sakto. So, yung shower area nila, may tabo at may balde. I suggest mag-init kayo ng tubig kasi malamig ang tubig dito. Let's go. Okay, ligo muna. Grabe, ang ganda ng CR. Hindi ka may ilang na maligo Tsaka parang bagong tiles lang siya. Yung apoy natin hanggang ngayon naka-on pa. Nasa 2 oras na. Ayan pa siya Patayin ko yung ilaw. Habang tumatagal, lumalaki yung apoy niya. Pag matutulog na tayo, makikita nyo kung gaano kaganda yung area mo kapag may umaapoy-apoy na ganun, kahit maliit lang. Kung namamahalan kayo dun sa malaki, kasi 400 yun, di ba? Ito, nasa around 200 pesos lang. Maliit lang siya kung tutusin, pero bilang kagaya kong solo, pwede na rin. Ngayong matutulog na ako, di makikita nyo ngayon kung ano yung tsura ng tent natin. So, good night. Ilaw pala. Yan. Lamig. Ang cute ng tent na Ayun Ngayon ang gagawin ko, habang maaga pa at hindi pa mainit, mamimingwit na ako ng isda. Hindi muna ako magkakape. Para kung anong mahuli natin, yun ang pangtanghalian natin ngayon. Kada paggising nyo ng umaga, inom kayo ng tubig. Hindi ko alam kung para saan, pero ang dami nagsasabi na ganun dapat. Kaysa unahin ng kape. Etong pamingwit ko, nilagay ko dito. Tsaka ako tinali si strap. Kaso nasusugat pala siya, nabubutas sa vibration. So, etong pamingwit ko, hindi ko na kinalas kung paano siya sinet-up last time. Nandito pa rin yung hook, floater. Yan. Dito nga pala sa campsite, may daan para sa sasakyan. Yun nga yung tatawid sa ilog. And then, meron silang tulay para sa tao. Ito yung tulay nila na kawayan. Ganda Pwede pang kumain dun Pero pang tulay papunta dun. Siguro sa Camp 3 naman yun. Mamaya ikutan natin yung buong campsite.
Malaki-laki din pala to. Sir, good morning. Hello sir, good morning. Sir, ito yung lagay mo, sir. Ito yung spaghetti. Ay, pain sir. Wow. Sige sir. Ready na, sir. Dito. Yung pag doon ka, sir, sa may part niya, kaya medyo magaganda rin eh. Malalaki. Pagkita Okay. dito. Yun ang maganda dito. May pain oh. Galing. Ito, first time tayong magpapain ng bulate. Mukhang may nahuli ako. Meron nga. Pang isang tao. Yay! Mukhang buntis yung tilapia na huli ko. Nice oh. Mukhang single mom na naman to ah. Tapos ilalagay natin sa balde. Yan. Ito yung earthworm. Yan, mag-gloves na lang kayo kung ayaw yung nahawakan sila. Tapos pag tutusukin mo siya, ipasok mo siya sa mismong katawan niya para hindi agad-agad matatanggal. Tapos hagis mo sa medyo malayo. Kasi pag dito ka sa posisyon ko, nakikita na nila ako eh. Yan, mga ganun kalayo. Pwede na. Tapos pakikiramdaman mo lang yung pain mo kung may humihila na. Tumatalon-talon yung tilapia. Tulad yan, meron na akong huli. Ang bilis oh. Kumagat ka agad oh. Oh, ang lakas niya. Yay! Number 2, mas malaki to. Ang laki! Wow! Another one. Meron ng kabady yung isa kong tilapia. Oh, easy, easy, easy. May pang-ulam na tayo. Another one. Another one. Nakatatlo ako. Grabe. Sulit na sulit dito. Yay! Ngayon, ibabalik na natin tong pain. Meron pang natira eh. So dahil ako lang mag-isa, yung tatlong tilapia, sobra-sobra na yun. Tao po! Papakilo ko lang po yung tilapia. Okay na po yan. Ano? May kagagaw dito. Pansit. Pansit po. Pansit ka muna. Sige po. Pansit ka muna. Sige po. Pansit ka muna. Apo, apo. May pansit pa tayo. Yun o. Ma'am, nakahuli po ako 3. Swerte. Hindi man dami, dami nga nila na. Apo. Thank you po. Ilagay naman sa plastic. Ito yung pinakano namin, yung retirement to namin. Oo nga po eh. Retirement place namin. Ito nga po yung pinakamaganda eh. Tsaka kahit sino naman po, ganito yung gusto. Ma'am, sa tingin niyo po, magkano po yung 3 nahuli ko? Huwag mo nang bayaran. Magkano po pala yung bayad sa isang overnight po? Kaya Ate, mura lang po pala, no? parang ano lang namin. Pambayad lang din ng caretaker po natin, no po? Masarap pala manghuli ng tilapia dito, sir. May kasamang pansit. Naka-promo pa yan, sir. Ala ka, promo. First time lang namin mag-ano ng tilapia eh. Ano po ba dating huli? Hindi wala, dati, ngayon lang kami kasi bagong repair lang. Nung last year lang namin nabili ito eh. Kaya yung tilapia naman po, mabilis dumami. Ano po yung pinapakain ninyo? So, Sinasabuyan po, no? isang sako, isang araw, 1,000 pesos. Kaya pala naka-ready po agad sila. Pag may tao, bigla silang pupunta sa taas. Kala, pakakainin sila. Nakatang yung bag mo nakahuli ka ng hito. Opo, last time. Gusto kong ipaksiw tong tilapia eh. Dito masarap maligo. Maagos yung tubig. Ganda. Kompleto dito. Ito nga tayo. Ah, sige po. Yan. Thank you po. Hello. Ligo na. Kulang pala yung 2 days and 1 night dito. Ang dami mong pwedeng gawin. Dito muna ang mga tilapia. Ngayon dahil nakapag-almusal na tayo, no, lilibutin muna natin ang buong campsite. Suot ko lang tong sapatos natin para mas madaling maglakad. Nagulat ako, may dumaan sa tabi ko. Anong ahas yan? Ito kahit sino pwedeng gumamit.
Kung isang grupo kayo, wala kayong dalang lamesa at upuan, pwede kayo dyan. Merong lababo, pwede rin kayong mag-ihaw dito. Para sa mga pagkain naman ninyo, kasi maraming aso't pusa dito, pwede nyo ditong ilagay, hindi makakapasok yung hayop. Then, dalawa yung shower, dalawa din yung toilet. Dito, pwede rin magpwesto. May kubo, pwedeng gamitin kahit sino. At may paakyat dito. Yan, bababa ka dyan, pwede kayo maligo dito. Wow, ang ganda. Laki ng bato. Ganda pwede kayong mag-dive. Medyo malalim yung part na to. Sa una, nung tinignan ko sa Facebook, akala ko maliit lang yung Camp Payapa. Malaki-laki rin pala siya. Ganyan naman ang makikita ninyo pag tumambay kayo dito. Dito mababaw lang yung tubig. Mahina lang yung agos. Dito naririnig natin yung tubig kasi may mga bato. Okay, dito pwede rin magpwesto. Either magkubo kayo or mag-tent pitching kayo dito. Tapos dito kayo kumain. Pwedeng dito yung tent ninyo. Ay, may rampa pa. Pwede yung motor dyan kung gusto mong katabi ninyo. Diba? Ito magandang spot pagka grupo kayo. Lakad naman tayo papunta dito sa bungad ng kanilang campsite. May dalawang kubo dito. Pwedeng rentahan. May lababo sa gitna. Ito yung kanilang CR. Akala ko kahapon, kwarto to. Mukha siyang bago, pero ito yung pinakaunang CR nila. Maganda lang talaga yung design. Ito yung pambabae. Amoy bago pa. Ito yung shower. May lababo dito with salamin. Shower din to. So, ito ay puro shower. O yun, ito naman yung palalaki. So, pare-pareho lang yung itsura nila. At ang maganda dito, ito magugustuhan ninyo. Meron siyang heater, kaya hindi nyo po problemahin yung malamig na tubig dito. So lahat ito ay shower. Tatlo-tatlo ang shower nila dito. At dito sa kabila, eto na yung toilet para sa babae. Linis, di ba? Para sa lalaki. Amoy bago. Totoo, parang bagong renovate. Ngayon, kung gusto nyo namang mangisda, pero ayaw nyong mainitan, pumesto na lang kayo sa mga may puno. Kagaya nito, may coconut tree dito. Habang nangingisda ka, ayun. Kaya lang, ingat lang kayo, baka mabugsakan kayo ng bunga nito. At yung daanan ng sasakyan, motor. At dito naman yung daanan ng tao. Dito naman, yung daanan papunta sa Camp 4, kung saan merong swimming pool. Kung ayaw nyong mag-swimming dito sa ilog, pwede doon, tara punta natin. Sa paglilibot lang natin dito sa campsite, na exercise na tayo. Alright, ito yung swimming pool. Ganda, mayroon pa mga steps. Wow! Iba sa drone, iba sa baba. May slides pa sila dito para sa bata. Mga 6 feet siguro yung lalim nito. Tapos may ginagawa silang dalawang CR doon. Malamang toilet and shower yung isa. Yan. Lipat-lipat lang tayo dito. Yeah. Grabe. Ganda ng background ko, di ba? Kung gusto nyo maranasan yan, yung ganito ka-relax, pasyal kayo dito sa Camp Payapa. Yan naman yung sa harapan ko. Yan yung agos ng tubig ko. Ganda, di ba? Yun labig ng tubig, linaw. Ingat lang kayo sa mga tinutungtungan ninyo kasi madulas yung bato. So ngayon, pupunta na tayo doon sa pwedeng mag-raw camping. So baka makakita tayo ng falls doon. Ito yung daan na nakita natin kanina. Ito yung hagdan, paakyat. So nag-shortcut pala tayo. Galing, may upuan dito. Ang presko dito. Ang taas natin, Ang maganda sa pwesto nilang to, yung daanan is nakagawa na. Hindi ka maliligaw. Kasi meron siyang pathway. May upuan ulit. Para sa mga napagod, siyempre hindi naman tayo pare-pareho ng strength. Kaya huwag niyong biglayin yung sarili niyo. Kahit ako man, payat na ako pero nakuha pa rin hingalin, Paano kung may sakit ka sa puso? So, hindi mo pwedeng biglayin, Relax ka muna. Gusto ng mga nanonood sa akin na over 30 minutes yung video kasi nag-upload ako last time, 30 minutes lang kasi malapit lang yun sa amin Bibitin daw sila. Gusto nila 50 minutes above. Ano kaya yun? Yung bilog-bilog na yun, Kinakain ba to? Ang daming langgam na malaki. Ito na yung falls. Ganda na kasi semento. May upuan. Kaya mababaw lang yung tubig. Mahina pa kasi yung agos ng tubig niya sa taas. May nabuwal pa na malaking puno doon. Sayang mahina lang. Siguro pag umulan ng malakas. Naalala ninyo kung saan tayo umupo. Actually pwede na dito
Kung wala kang dalang upuan, siyempre, backpack lang yung dala mo, no? Ito na yung gawin mong upuan. Dito ka magluto. Dito ka mag-prepare ng pagkain. May mga dapang halaman dito, so may mga nag-camping na siguro dito. Meron pang bakas ng human. Dito tayo sa ilalim ng tulay para may lilim. Ah! Photo ops! Yeah! Huwag kayong malalaglag. Seatbelt, guys. Success! Ito ang literal na river crossing. Nice. Dahil may huli na akong isda, hindi na natin kailangan ng pan. Ito aso pala to sa kabilang bahay. Ba't ganyan yung tenga mo? Ba't pit-pit? Paano ka makakadinig? Ba ito? Habang naglalaro tayo ng RC kanina, hinatiran ako ng pagkain ng may-ari. Menudo! Salamat po. Pero, kailangan lutuin pa rin natin yung paksiw para meron tayong sabaw. Ang oras ngayon ay mag 1 PM na. Medyo nalito ako ng konti sa lunch. Saing mabilisan lang tayo. Lulutuin ko yung pinakamalaking tilapia na lang tapos hating ko sa gitna. Kung gusto niyo ng ASMR, lakas niyo yung volume niyo. Hindi ako magsasalita habang nagluluto. Okay? Game. Matabang. Matabang ang lasa ng aking ulam, patis ang panglaban. Tignan natin ang sili. Yan. Tikman natin ang menudo. Sarap. Kain tayo. Sarap nito, paksiw. Patis. Kain tayo. Maasim. Sarap. Sa bagay, ang paksiw, ang lasa talaga niyan, maasim, hindi maalat. Bumawi ka na lang sa patis. Ang nakakagana sa paksiw, yung asim niya. Alam mo yung sa asim niya, maglalaway ka. Asim! Ayan, solve na ang araw ko. Ang dami nating nagawa ngayon. At happy ako na marami ding sumusunod sa mga campsite na pinuntahan ko. At sinasabi nilang maganda raw. At napanood nila sa vlog ko. Kaya maraming salamat. Ingat lang kayo sa pagpunta. At pag nandito kayo, i-enjoy nyo lang yung moment kasama ng family, friends, and co-workers ninyo.
Alright, ngayon magliligpit na ako. So, sobrang nasulit ko na yung campsite. Ang dami na nating nagawa. Nakalibre pa ng ulam. So, yun. Liligpit ko lang ng mabilisan yung tent. At bubuhatin ko na lang yung bag papunta dun sa may fish pond. Para pagtawid natin, hindi masyado mabigat yung motor. Ngayon, sama-sama na yung mga gamit ko. Ito na yung bag. So, dadalhin ko na dun sa lipat ilog. Buti na lang may daanan silang pang tao. Basic. Tsaka matatag yung tulay nila dito. Dito na lang. Para bungad lang. Bye-bye, sir. Thank you po. Bye-bye po. Grabe. Super enjoy. Dito na nakatira yung may-ari ng lupa. Silang dalawa ng asawa niya. Tiga-Pasig pala sila. Ang masasabi ko dito, alam mo yun, para kang umuwi sa bahay ng parents mo. Tapos meron siyang hacienda. Tapos kompleto. Kayo magpipinsan, pwede kayo maglaro. Sir, good afternoon po. Sir, meron po bang daan dito? Palabas? Pwede road to, ito yung Esplanade. Pero pares ng highway lang. Ah, yun po yung tumbok niya, no? Pares lang, dito lang. Ah, Gusto mo rin dito subukan, mas... apo. Pwede na. Sige po, thank you po. Okay, dito sa campsite, ito yung tanong dyan eh. May sasuggest ko ba sa inyo? Of course, yes. Pero kung tika norte ka, ayun, medyo malayo lang talaga siya. Especially kung hindi ka dumadaan ng expressway. Kung ako, umabot ng 4 na oras yung biyahe papunta dito at dumaan ako ng expressway, eh paano pa kaya yung mga dadaan ng local roads, no? 300 pesos lang ang overnight doon. Yung isda is kikiluhin kung ilan yung nakuha mo, yun ang babayaran mo. Hindi naman sila maselan sa oras ng check-in and check-out. Pwede rin siya sa pet. At kung meron pa kayong ibang masasabi sa campsite, comment down below. And kung may mga campsite pa kayong gustong puntahan natin, pakiiwan lang ng bakas dyan. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Read for speed. Ito na yung highway.